Sino nga ba ang dapat magbayad ng capital gains tax kapag bumibili ng property? Ang seller ba o yung nagbebenta ng property o yung buyer o bumibili ng property? Ang sagot, pwedeng ang seller at pwede rin naman ang buyer. Dito sa Pilipinas, ang common practice ang nagbabayad ay ang seller o yung nagbebenta ng property. Bakit? Kapag kasi himay-himayin natin ang term na capital gains tax from the word itself, capital gain. Ito po yung tax na pinapataw sa pagtaas ng presyo ng isang property. Halimbawa, yung property noon ay 1 million lamang. After 2 years, naging 1.5 million, so tumaas po siya ng 500,000. At ang makikinabang sa gain na yan ay walang iba kundi ang seller o yung nagbenta ng property. Siya yung kumita o nagkaroon ng gain sa transaction na yun. So obviously, dapat siya magbayad ng tax para doon. Pero bakit natin sinasabi na pwede rin magbayad ang buyer ng capital gains tax? Nagkakaroon kasi kumisa ng usapan ang buyer at ang seller. Halimbawa, ang buyer tumawad ng malaki tapos ang magiging counter offer naman ng seller ay papayag siya sa discount o sa tawad na hinihingi ng buyer provided na siya na ang magbabayad ng lahat ng taxes kabilang ang capital gains tax. So kapag pumayag ang buyer sa kondisyon na yon, that is the time na siya ang nagbabayad ng capital gains tax. So depende pa rin. Wala namang kasing batas na nagsasabi na ang dapat magbayad ng capital gains tax ay automatic na yung seller. Kaya kung dumating ang time na bibili na po kayo ng property, alalahanin niyo po ng capital gains tax ay pwedeng negotiable. Guys, sa susunod ko pong video, pag-uusapan naman po natin yung tinatawag nilang amilyar or real property tax. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow. And then guys,